Mga kapuso, ingat po tayo para hindi na dumagdag sa mga masusunugan bago ang bagong taon. Halos 300 pamilya ang sasalubong sa 2026 na wala ng tirahan dahil sa magkahiwalay na sunog sa Mandaluyong at Quezon City. Nakatutok si Mark Salazar. Tinupok ng apoy ang anumang meron ang maraming taga Riverside Extension, Commonwealth, Quezon City. Kagabi nangyari ang sunog, pasado alas 8:40. Walang malubhang nasaktan, pero wala rin itinira ang sunog. Kaya back to zero silang sasalubong sa bagong taon. Double kahit na lang po ang mangyayari. Wala, pati savings, hindi nalabas. Walang pambangon. Wala po talaga, 0-0. Mahirap po kasi wala kaming trabaho. Nalagay ang mga residente sa sitwasyong kahit copper wire ng nasunog nilang linya sa bahay, baka makatulong. Humingi lang din kami ng tulong, sir. Walang-wala din talaga. Tupok lahat ng gamit, pera, lahat. Sa lahat talaga. Yun talaga ang mangyayari. Si Jessie Robles, lugmok pa sa trauma para mag-isip kung paano sila babangon. Nagsalang siya ng sariling buhay kagabi para sa kanyang mag-ina. Malakas na yung apoy nito. Binalikan ko sila. Kung hindi ko sinundo dito, maaaring na-trap sila eh. Kasi kabilaan, apoy na eh. Malaki na ang apoy. Malaki na eh. Kaya ito nangyari, sa sobrang init, andyan ako nakatayo, nalapnos po. Nasa labas na sila, kaya lang mayroong gustong balikan. Na yung bag niya, nandun yung pera, nasa sopa. Hindi na. Sa sobrang sabi ko, hayaan mo na yan. Sabi ko, ano ka na, matatrap kayo. Katulad ng kanyang mga kapitbahay, babangon daw sila kung saan sila pinadapa. Siyempre sir, tatayo pa namin to dahil wala naman kayong mapuntahan eh. Yun, di pa namin alam kung paano kayo magsisimula. Talagang back to zero eh. Nakapagtabi ba kayo ng pera sa bangko? Ganyan? Ay wala, wala naman kayong bangko eh. Patuloy na iniimbestigahan ng sanhi ng sunog. 172 pamilya naman ang sasalubong sa bagong taon sa evacuation center ng Addition Hills, Mandaluyong dahil sa sunog na tumupok ng mga bahay at kabuhayan nung Sabado. Walang itinira ang apoy sa pamilya ni Renz. Kahit ang suot niya ay mula sa ayuda ng hindi niya kilala. Hanggang ngayon tila hindi pa rin daw sila gumigising mula sa bangungot. Doon na po talaga ako lumaki. At sa totoo lang po hanggang ngayon parang panaginip pa rin po lahat. Parang hindi pa po nagsisink in lahat sa akin. Kanina nga lang po parang umiyak po si mama mula po sa pagkagising. Kasi parang pagkagising niya raw po akala niya po nasa bahay kami. 22 years old pa lang si Renz pero sa pagkakatanda niya, hindi bababa sa 10 beses ang nasaksihan nilang sunog sa Addition Hills. Ayaw na raw nila ng isa pa. Ngayon po, naghahanap na po kami ng bahay na matutuluyan at unti-unti na po kaming nag-iipon. Meron naman po kaming mga naipon na, pero kulang pa rin po kasi talaga hanggang sa kasalukuyan. Tubong Addition Hills din si Leonisa at sa mahabang panahon, palagi raw siyang inililigtas ng dasal. First time sa buhay ko, sir, na masunugan eh. Kung pa naman ang tanging hiling ko nga, huwag naman magkaganon. Pero wala tayong magagawa, di ba? Si Lord naman talagang may kakaalam noon. Kung pwede lang na hindi na raw bumalik sa Addition Hills, titira sila kahit saan, basta't mas ligtas. Pero sa kagaya raw nilang mahirap, mangyayari lang ito sa awa ng Diyos at ng kapwa. Sana maon mo po kayo sa amin. Kahit maliit na espasyo man lang sa paligid na pwede kami. Sana tunan mo naman ang kaming pansin na katulad ko. Sana mabigyan naman kami kahit papaano. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Niratipikahan na rin ng Senado ang BICAM report para sa 2026 national budget. May ilang umoo pero may reservation. Bukod pa sa mga mismong kumontra o hindi pumirma. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian.
Emil, dalawa lamang sa mga present na senador ang nagpahayag ng pagtutol sa ratifikasyon ng BICAM report ukol nga sa General Appropriations Bill. Mayorya man, Emil, yung nagratipika rito, pero marami rin sa mga senador ang mayroong reservation. The session is resumed. Bago magmosyon para maratipikahan ang Bicameral Conference Committee report kaugnay sa 2026 General Appropriations Bill, inilahad sa plenaryo ni Senate Finance Committee Chairperson Senador Sherwin Gatchalian na edukasyon pa rin ang may pinakamalaking alokasyon ng budget sa 2026. 1.35 trillion pesos yan, katumbas ang historic na 4.4% ng ating gross domestic product o GDP. Dagdag niya, pinatibay rin ang pondo para sa kalusugan na may 447.6 billion kasama ang pagpapalakas ng zero balance billing sa DOH hospitals at piling LGUs. Ilang ahensya naman ang nakinabang sa realignment ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang ang sa PhilHealth na tumaas sa 129.78 billion pesos dahil sa mahigit 16 billion peso na realignment mula sa DPWH. Nasa 39.8 billion pesos naman ang pondo ng NDRRMC na nadagdagan ng 4.2 billion peso realignment mula rin sa DPWH. Pinakamataas din sa loob ng mahigit isang dekada ang 214.39 billion pesos na pondo ng agrikultura. Kaya ang pondo na ito, direkta raw mararamdaman ng taong bayan. Pero kailangan pa rin magbantay kung paano nagagastos ang budget. Numpisan na po natin ang mga reforma para sa isang bukas na proseso sa budget. Ang mahalaga ay magpatuloy, magpursigi at huwag magpatinag sa dating gawi at baluktot na sistema. It's going to be viva voce, Mr. President. So Yes, I move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move, Mr. President. Any objection? Chair is done. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Ilan sa senador na nasa plenaryo ang bumoto para maratipikahan ang BICAM report pero mayroong reservation. My vote is yes for the BICAM version of the 2026 national budget, even as I have serious reservations about unprogrammed appropriations and other issues. Tiniyak naman ni Gatchalian na may safeguards na ilatag para magamit ng tama ang unprogrammed appropriations. Tungkol naman sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MAIFIP, ang reserbasyon ni Senador J.V. Ejercito. My reservation arises from the steep rise in the budget allocated for the MAIFIP, which has doubled compared to the amount requested in the National Expenditure Program. Patungkol naman sa PhilHealth, ang pasubali ni Senador Loren Legarda. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Health Care Act and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. Si Senate President Soto ang naglahad ng botong yes ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na wala sa sesyon. He voted yes with strong reservations regarding the MAIP and the AIX, just to manifest that the national budget must not be a political tool and free from political exploitation. Binasa niya rin ang botong yes si Senador Kiko Pangilinan, bagaman may gustong ipavito na probisyon. The reservation of Senator Pangilinan, although positive, of course, yes, he voted yes. No? He was reservations on the authorization of the DA to enter a MOA with DPWH for FMR implementation. So only DA and LGU ang proposal niya, siyempre. Bumoto ng no o kontra sa ratifikasyon ng BICAM report sina Minority Senator Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na may ingat nating binantayan. It seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage.
Hindi naman pumirma sa BICAM report sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo at Senadora Amy Marcos. Hindi pa batid ni Gatchalian ang dahilan ng mga kapwa-senador. Pero paniwala ni Senate President Vicente Soto III na magiging corruption-free ang 2026 budget depende kung paano ito babantayang gastusin, lalo na ang mga infrastructure projects. Happy New Year. Happy New Year to everyone. Emil, ngayong naratipikahan na nga ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang BICAM report ukol sa General Appropriations Bill ay ipapasa naman ito sa Pangulo para sa kanyang pirma. At una na ngang sinabi ni Executive Secretary Rolf Recto na sa unang linggo ng 2026 inaasahang mapipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget. Samantala, nag-adjourn na rin ang sesyon ng Kongreso na inaasahan namang babalik sa January 26, 2026. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Update po tayo kaugnay ng mga batang nasabugan ng paputok sa Tondo, Maynila. Naoperahan na yung isang nakaligtas pero kritikal. Sa buong bansa naman, sabi po ng Department of Health, merong naitalang nasugatan kahit ng legal na paputok. At mula pa sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, nakatutok live si Maris Bumalik. Maris. Vicky, sa kabila nga ng mga paalala, dalawa sa mga nasabugan ng mga paputok ang inoperahan na dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Wala pa man ang bisperas ng bagong taon. Matinding pinsala sa kanang balikat, bukod pa sa iba pang sugat sa iba't ibang parte ng katawan at mukha, ang tinamo ng 12 anyos na batang ito. Siya ang isa sa mga nagsindi ng napulot na paputok at nasabugan kagabi at nakita pa nga sa isang viral video na tulala lang habang puno ng tumalsik na dugo. Hindi pa namin ipapakita ang viral video kung saan kita rin ang malapitang kuha sa kaibigan niyang nasawi. Dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center siya itinakbo. Sinimulan siyang operahan kaninang alas 7 ng umaga na natapos naman bago magtanghali. Pero hindi pa rin daw tiyak kung talagang nasa ligtas na siyang kalagayan. Kaka-extubate lang sa kanya. Tinanggal yung tubo niya and then while being extubated, may nakita na bleeding. Ibig sabihin, mukhang meron ding tinamaan or nagkaroon din ng problem dun sa kanyang mga airways. Meron din po tayong multiple superficial partial thickness burn sa buong katawan. Meron siya sa abdomen, sa chest, meron din sa bilateral lower extremity. Meron din po sa muka, kaya on board din po ibang specialista natin sa muka and sa mata. Bukod sa kanya, may isa namang naputulan ng daliri na isinailalim din sa operasyon kaninang umaga. As of December 29, 2025, aabot na raw sa 13 ang bilang ng naputukan na dinala rito sa JRRMMC simula December 21. Kadalasan po mga burns po sa mga kamay po, mga extremities. Kadalasan po triangulo, plapla. Yan po yung mga usually ginagamit po nila for fireworks. These are more active po. Sa 13 cases po na nakita natin dito sa Jose Reyes, most of them are active. Meaning to say, sila po yung humahawak, sila po yung nagpapaputok. At napakakonti ng passive natin, around 3 lang yung passive natin. Meaning to say, ito po yung dumadaan o hindi sinasadyang natalsikan po ng paputok. And mostly po, mga males po yung mga napuputokan po talaga. Bagamat sa bisperas pa ng bagong taon inaasahan ang dagsa ng mga mapuputukan, handa na ang treatment area na ito para rito gamutin ang mga mabibiktima. Sa buong bansa, umabot na raw sa 125 ang naitalang fireworks-related injuries ng DOH mula December 21 hanggang 29. 27% daw itong mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 na umabot sa 171 na kaso. Pinakamarami sa NCR, Ilocos Region at Central Luzon. Ang mga biktima, mga batang lalaki edad 5 hanggang 14. Kabilang sa mga pinakamapaminsala ang kwitis na legal na paputok. Ang mga paputok na nagiging sanhi ng pinsala ay ang 5-star, boga, kwitis, ang mga unlabeled or imported fireworks at whistle bomb. Kaya po ang punto ng DOH, mapa illegal or legal, hindi po dapat pinapahawak ng paputok ang mga bata. Pag tayo po'y naputulan ng daliri, it will affect our livelihood po someday. Kung tayo po'y maputukan, maapektuhan ng mata, that will also affect our livelihood po someday. Kung mga bata po ito,
para na rin natin sinira ang kanilang kinabukasan. Sa JRRMMC, tumaas din daw ang bilang ng na-stroke na umabot na sa 45. 79 ang naitalang kaso ng road crash injuries, 6 ang nasaksak at 1 nabaril dahil umano sa kalasingan. Kailangan po magkaroon po ng disiplina, tapos po magkaroon po ng tamang diet po, hinay-hinay po sa ating mga kinakain, drink moderately po. Tapos po yung pagbiyahe po natin, make sure yung pagbiyahe natin po safe po, lalo po sa mga nagmomotor, hindi lasing. Vicky, hindi naman daw magsasawang magpaalala ang mga otoridad na wag na lamang magpaputok, sa halip ay salubungin na lamang ang bagong taon gamit ang mga pampaingay gaya ng kaldero, lata, torotot at pati na rin ang busina. Mas mura na, mas ligtas pa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Natagpuan sa Pangasinan ang bride-to-be na ilang linggo ring nawala. Tanghali kanina nang may magsumbong na namataan ng babae sa bayan ng Sison sa Pangasinan. Matapos makumpirma ang nawawalang bride nga, ang naroon ay agad siyang pinuntahan ng Quezon City Police. Sa kahilingan ng pulisya na hindi na namin ipapakita ang kanyang muka. Naglalakad umano ang babae kaninang umaga sa lugar at tinulungan siya. Kasama ng Quezon City Police ang kapatid ng babae sa pagsundo nito sa Pangasinan. Nakatakda silang bumalik dito sa Quezon City ngayong araw.